Inabot ang mga gamit kay Yelin lang, bahagyang umubo si Yao Wang para paalalahanan si Yin Miniang, binibiningin, dapat ka pa ring magtira ng kaunting dignidad. Si Yin Miniang, nakapamiwang ang dalawang kamay, ay malamig na suminghal, ang isang taong tulad ni Yao Wang talagang walang pakiramdam kahit kaunti. Sige na, kung may tanong kayo, magtanong na kayo. Sasagutin ko lahat. Si Yelin lang ang unang nagtanong, ako, bilang empress, narinig ko na ikaw daw ang tagapagmana ng lahing maharlika ng Xuanyu Dynasty. Paano ba talaga inagaw ng pamilyang Chu ang trono? Seryosong ikinuwento ni Yin Miniang, 600 taon na ang nakalipas, ako ay mag-isang naglilinang sa labas. Tinanggap ng aking ama, ang emperador, ang naglalakbay na pamilyang Chu. Nakakagulat, pagkalipas lamang ng mahigit 100 taon, inagaw nila ang pamamahala sa korte. Niligaw din nila ang aking ama at binalak na ipakasal ako sa kasuklam-suklam na si Chu Tianchen na iyon. Naalala niya ang piging ng kanilang kasunduan, ang Laozu, ninuno, ng pamilyang Chu at ang mga elder ng pamilyang Chu ay sabay-sabay na kumilos. Hanggang dito, naggangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Pinatay nila ang aking ama. Ako ay naging bilanggo rin. At ang pamilyang Chu, inagaw nila ang buong Xuanyu Dynasty. Nang marinig iyon, hindi maiwasang isipin ni Yao Wang, ang mag-amang Yin Miniang, napakawalang ingat nila. Hinayaan nilang maagaw ng iba ang kanilang tahanan. Nag-organisa pa ng isang madugong kasalan. Talagang napakabrutal. Naisip niya iyon at nagsalita, kung gayon, ganyan pala kasama ang pamilyang Chu. Tiyak na kilalang kilala mo sila. Ano na ang kasalukuyang lakas nila? Ngumiti si Yin Miniang at sinabi, kailangan ko pang pasalamatan si Kuya Yao Wang sa pagtulong sa akin na patayin sina Chu Tianchen at Chu Sheming. Ito ay direktang nagpahina sa kalahati ng mga malalakas na miyembro ng pamilyang Chu. Ang pamilyang Chu, natatakot akong sina Chu Shixuan na lang at ang matandang hindi namamatay na iyon ang natitira. Ang kanilang lakas ay hindi naman mas mataas kaysa kay Chu Shixuan ng gaanon. Si Yelin lang ay nagkrus ng braso sa kanyang dibdib, walang pakialam na nagbitaw ng isang nakakagulat na pahayag, kung ang pamilyang Chu ay may 2 matanda na lang na natitira, kung gayon, direktang lipulin na lang sila. Akala ni Yao Wang ay nagkamali siya ng dinig, kaya tinanong niya ulit, ano, mahal kong asawa, Empress? Bakit hindi mo muna pag-isipan? Sa kanyang isip, tuwang-tuwa si Yao Wang, ang pamilyang Chu ay tiyak na malilipol. Pero ang paglipol sa buong Siyam na angkan ay masyadong magulo. Kung sakaling may makaligtas, maaaring magdulot pa iyon ng maraming problema, hindi ba? Bigla, tumayo si Yelin lang, iwinagayway ang kanyang kamay at nagpahayag, ako, bilang Empress, ay nagpasya na. Ipatawag ang mga tao para sa aking utos. Italaga ang pinuno ng bansa, Yao Wang, bilang dakilang mariskal ng mga hukbo ng kalangitan. Pumili ng araw para sa seremonya. Bigyan siya ng karangalan bilang general. Sugurin ang Xuanyu Dynasty. Nagulat si Yao Wang na panganga, ano? Makikipagdigma kasama ang Empress. Hindi ba't ang pamilyang Chu lang ang lilipulin? Bakit naging paglipol na ng bansa? Si Yin Miniang, tinatakpan ang bibig ng 2 kamay, lumuluha, na antig na sinabi, si Kuya Yao Wang, napakalakas niya talaga. Para sa akin, naglunsad pa siya ng digmaan para lipulin ang isang bansa. Talagang naantig ako. Sinulyapan siya ni Yao Wang at nagbabala, manahimik ka. Huwag ka nang sumingit pa. Sinabi ni Yelin lang kay Yin Miniang, huwag kang mag-alala. Ang paghihiganti para sa iyong bansa at pamilya, ako, bilang Empress, ang gagawa para sa iyo. Umiti si Yin Miniang at sumagot, haha. Kung gayon, salamat kapatid na Empress. Tiningnan ni Yelin lang si Yin Miniang, naisip kung iniisip mo. Tiyak na papatagin ko ang Xuanyu Dynasty, puputulin ko ang lahat ng pangarap ng isang haliparot na tulad mo. Si Yin Miniang, sa sandaling iyon, ay may sarili ring mga plano. Naisip, hintayin lang na malipol ang pamilyang Chu, mabawi ang kaharian. Ako, bilang lingkod alipin, iaalay ko ang buong kaharian kay Kuya Yao Wang. Magiging kapantay na natin ang isa't isa noon. At si Yao Wang naman ay nag-iisip, sige na nga. Pagkatapos lipulin ang pamilyang Chu at patagin ang Xuanyu Dynasty, siguro makakapagbakasyon na ako ng matagal. Pinagtawanan siya ng espiritong sistema, hihi. Ngayon, may magandang palabas na mapapanood. Bigla, si Yao Wang ay dismayadong sumandal sa upuan, malungkot na nagsalita, hindi ba pwedeng maghintay pa ng ilang araw bago atakihin ang Xuanyu Dynasty? Nasa honeymoon pa tayo, di ba? Walang pakialam na sumagot si Yelin lang, anong honeymoon? Sa 4 na dagat at 8 ilang, wala namang ganyang kayamanan.
Kakamatay lang ni Chu Chayanchen, tiyak na nagkakagulo ang Suanyu Dynasty. Kung hindi tayo susugod ngayon, kailan pa? Matapos bihisan ng dalawang katulong si Yelin Lang, inutusan niya sila, kayong dalawa, tulungan niyo agad ang pinuno ng bansa, Yao Wang, na magbihis. Huwag nating palampasin ang mapalad na oras para sa seremonya ng pagsalakay. Sabay silang sumagot, opo, kamahalan. Sa sandaling iyon, sumisigaw si Yao Wang sa desperasyon, Empress kong asawa, may social anxiety ako. Pwede bang hindi na lang sumali? Diretsahan niyang pinutol ang pag-asa ni Yao Wang, hindi pwede. Mamaya, kailangan ka pang italaga bilang dakilang mariskal na mamumuno sa mga hukbo ng kalangitan. Kasabay nito sa kabisera ng Suanyu. Sa loob ng isang silid, may mga taong nag-uusap. Ang unang prinsipe ay matagal nang tumutulong sa kamahalan, emperador, sa pamamahala ng mga usapin ng estado. Siya ang pinakaangkop na magmana ng trono. Ang bansa ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ang trono ng emperador ay dapat mapunta sa pinakamalakas. Iminumungkahi kong agad na pauwiin ang unang prinsipe para patatagin ang pamahalaan. Isang opisyal ang nagsalita, punong ministro sa kaliwa, ang unang prinsipe ay inyong estudyante, palaging matalino at mahinahon. Hindi ba't dapat ninyo siyang suportahan? Isa pang opisyal ang sumuporta sa ikalawang prinsipe, ang ikalawang prinsipe ay inyo ring disipulo. Ang kanyang talino at pagiging desidido ay kitang-kita ng lahat. Sa sandaling iyon, ang punong ministro ay labis na nababagabag, nakapikit ang mga mata, nag-iisip, isang grupo ng mga hangal. Hindi pa malinaw ang sitwasyon ng Suanyu Dynasty, nagmamadali na kayong pumanig. Talagang naghahanap kayo ng sarili ninyong kamatayan. Bigla, isang boses ang umalingaw-ngaw, ano ba yang ingay na yan? Ako, bilang emperador, ang tunay na pinuno ng Suanyu. Nang marinig ang boses na ito, ang mga opisyal sa silid ay labis na nagulat. Paano nangyari to? Siya ba yan? Ito ba ay isang chismis lang? Sina Chu Chande at Chu Shixuan ay sabay na pumasok. Nagsalita si Chu Chande, makinig kayong lahat. Agad na ihanda ang seremonya ng koronasyon. Kailangang mabilis na hawakan ni ako, bilang emperador, ang kapangyarihan sa Suanyu. Walang sinuman sa mga opisyal ang sumang-ayon. Isang tao ang malakas na tumutol, Chu Chande, anak ka lang ng ikapitong konsorte. Kung pagbabatayan ang relasyon ng dugo, kapatid ka lang ng kamahalan na mayapang emperador. Anong karapatan mong ambisyonin ang trono ng emperador? Isa pang tao ang sumabat, Chu Chande, bumaba ka agad. Sa sandaling iyon, isang opisyal ang nagbigay pugay kay Chu Shixuan at sinabi, Lao Zu, ninuno, ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin sa mga taong ito? Malamig siyang sumagot, Jesse. Patayin silang lahat. Kumislap ang pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, ang kanyang mga tauhan ay dinumihan ng dugo ang silid. Ang mga sigaw ay walang tigil na umalingaw-ngaw. Ang kamay ko. Kahit na ang loob ay nabahira na ng pulang dugo, sa labas, ang sikat ng araw ay sumisikat, at ang langit ay kasing asul pa rin. Matapos ayusin ang mga opisyal, umupo si Chu Chande sa trono ng dragon, malakas na nagtanong, ako, bilang emperador, ay nakaupo rito, sino ang sumusuporta? Sino ang tumututol? Sa sandaling iyon, ang mga opisyal ay natakot na. Yumukod sila, walang sinumang nangahas na magsalita. Sa Dashing Dynasty, ang mga opisyal at mamamayan ay nagtipon na ng marami. Nang makita nila sina Yao Wang at Yelin Lang na magkahawak kamay na dumarating, agad silang nagbigay pugay, mabuhay ang aming emperador, Yao Wang, 10,000 taon, 10,000 taon. Mabuhay ang pinuno ng bansa, Yelin Lang, 1,000 taon, 1,000 taon. Habang naglalakad ang dalawa, malalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, mabuhay ang aming emperador, 10,000 taon, 10,000 taon. Mabuhay ang pinuno ng bansa, 1,000 taon, 1,000 taon. Sina Qin Jiao at Secmaster Liu ay nakatayo sa ibaba, bawat isa ay may sariling iniisip. Naisip ni Secmaster Liu, narinig ko na ang Supreme Secmaster, Yao Wang, ay na-promote na naman. Kaya ang estado ng Spirits Word Sect ay tumaas na rin kasabay nito. Si Qin Jiao naman ay tuwang-tuwa, nag-iisip, hindi ko alam kung isasama ako ng Supreme Secmaster sa ekspedisyong ito. Nakakainis naman. Ngumiti si Xuanjai, iniisip, ang Panginoon ngayon ay mas gwapo pa kaysa kahapon. Si Yin Miniang naman ay namumulang tiningnan si Yao Wang, naisip, Githi. Lahat ng ningning ay inagaw ni Yelin Lang. Nakakainis. Pagkatapos, malakas na ipinahayag ng guro ng estado, dumating na ang mapalad na oras. Simulan na ang seremonya ng pag-aalay sa langit.
Pagkasabi nito, sinimula ng mag-asawa ang ritual. Habang si Yelin lang ay seryosong nagsasagawa nito, si Yawang naman ay medyo walang gana. Itong seremonya ng pag-aalay sa langit, napakalaking kaganapan talaga. Hindi ko alam kung ilang round pa ito. Sana matapos na agad. Makalipas ang ilang sandali, ipinahayag ng guro ng estado, tapos na ang pag-aalay sa langit. Basahin ang proklamasyon ng digmaan. Kaya sinimulan ni Yelin lang ang kanyang proklamasyon ng digmaan. Walang pakialam sa internasyonal na relasyon, nilabag ang hangganan ng dashing, unang kasalanan. Pang-aabuso sa kapangyarihan, pang-aapi sa mamamayan, ikalawang kasalanan. Nang ibigay ang military tali kay Yao Wang, medyo nalungkot si Yelin lang at sinabi, asawa ko, kasalanan ko lahat ito. Kakakasal pa lang natin, pero kailangan ko nang ibigay sa iyo ang ganitong mabigat na responsibilidad. Ako, bilang empress, talagang hindi ko kaya. Mabilis na sumagot si Yao Wang, ayos lang, ayos lang. Mabilis lang akong pupunta at babalik. Tiyak na aabot pa tayo para i-enjoy ang honeymoon. Hawak ang military tali, dismayadong naisip ni Yao Wang, nakakasakit ng ulo. Ako ang magdedeklara ng panunumpa. Ano ba ang dapat kong sabihin? Sumingit ang espiritong sistema, host, subukan mo itong bagong AI assistant. Matutulungan ka nitong lutasin ang lahat ng problema. Ang pagsulat ng panunumpa na may 5,000 salita sa isang segundo ay hindi problema. Galit na sumigaw si Yao Wang, manahimik ka. Gusto ko lang magpahinga, hindi maparalisa. Huwag mong ayusin ang lahat ng ganyan kadetalyado. Saka, 5,000 salita, hanggang kailan ko babasahin yan? Walang pakialam na sinabi nito, sige po, ginoong host. Mawawala na po ako agad. At pagkatapos, sinimulan ni Yao Wang ang kanyang panunumpa. Ang Xuanyu Dynasty, kailangan talagang labanan. Hindi pwedeng hindi labanan. Isipin ninyo, payapa tayong kumakain sa piging ng kasal, masayang nakikinig ng musika, bigla silang darating para agawin ang nobya. Kaya, kung walang Xuanyu Dynasty, magiging maganda ang mga araw. Pagtatapos ng kanyang panunumpa, itinaas niya ang teacher tali at sumigaw ng malakas, sugurin. Lipulin ang mga rebelde. Patagin ang Xuanyu. Lipulin ang mga rebelde. Patagin ang Xuanyu. Kasabay nito, sa Xuanyu Dynasty, si Qi Wenyuan ay nagsalita, kamahalan, ayon sa ulat mula sa harapan, ang Dashing Dynasty ay nagpakilos ng 200,000 sundalo, pinamumunuan ng pinuno ng bansa na si Yao Wang. Naghahandang salakayin ang hangganan ng ating bansa. Si Chu Tiande, nakaupo sa trono ng dragon, malamig na nagpahayag, napaka-inosente. 200,000 sundalo lang, gusto nang lipulin ang Xuanyu Dynasty. Sino ba ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansang iyan? Nagbigay pugay si Qi Wenyuan at sumagot, kamahalan, bagamat hindi dapat ikabahala ang 200,000 sundalo, si Yao Wang ay isang malupit na kalaban. Kahit ang yumaong emperador di. Nang marinig iyon, galit na sumigaw si Chu Tiande, manahimik ka. Kailan pa naging karapatan mong ituro at husgahan si ako, bilang emperador? Walang utang na loob. Sa isip ni Qi Wenyuan, si Chu Tiande ay mas masahol pa kaysa sa yumaong emperador. Mukhang malapit nang bumagsak ang Xuanyu Dynasty. Walang kamalay-malay sa iniisip ni Qi Wenyuan, tumayo si Chu Tiande, itinuro siya at sinabi, dahil sa iyong katapatan, inuutusan ka ni ako, bilang emperador, na pamunuan ang 1,000,000 malalakas na sundalo. Sugurin at lipulin ang mga mayayamang Panginoon ng Dasheng, ang mga walang kwentang iyon. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Qi Wenyuan, itinuro ang sarili, hindi makapaniwalang nagtanong, ano? Ako pa ang papupuntahin para labanan si Yao Wang. Ngunit nang pangunahan ni Yao Wang ang 200,000 sundalo sa pagsalakay, ang mga sundalo ay labis na masaya. Nag-usap-usap sila, hindi ko inaasahan na ang ating Dasheng ay magkakaroon din ng araw ng ganting salakay. Nakaka-excite talaga. Salamat sa sunod-sunod na pagkilos ni Pinunong Yao Wang, napatay pa niya ang Chu Tianchen na iyon. Nakakagaan ng loob. Hihi. Pagkatapos ng laban na ito, uuwi na ako para bumili ng lupa at mag-asawa. Sa sandaling iyon, si Yao Wang ay nakaupo sa karwahe, nakakrus ang braso sa dibdib, dismayadong kinakausap ang sarili, mag-isa kong pinamamahalaan ang pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan ng 200,000 tao. Nakakainis talaga. Mas mabuti pang palihim na pumasok at patayin na lang ang buong pamilyang Chu. Biglang lumitaw ang espiritong sistema, nakangiting nanunukso. Ako'y natuklasan na gustong pamahalaan ng host ang hukbo. Inihahanda na ang pag-activate ng Invincible National War System. Nagulat si Yao Wang at tinanong ito, ano?
Mayroon pa bang ganyang klaseng sistema na parang tanga, na kailangan lang mag-click ng mouse para manalo? Nakapamiwang ito, puno ng kumpiyansa, at sinabi, tanging ang host lang ang hindi makakaisip, pero walang hindi kayang gawin ang sistemang ito. Pagkatapos, inabisuhan siya, ang Invincible National War System ay magpapakita ng pangunahing impormasyon ng dalawang bansa at magkukumpara ng pambansang lakas sa pangunahing interface. Nang makita ang Dashing Dynasty na may 500 puntos, habang ang Xuanyu Dynasty ay 6 na beses na mas mataas, 3,000 puntos, nalungkot si Yao Wang at nagkomento, 500 laban sa 3,000. Itong lintik na sistemang ito, may mali ba? Ako naman ay nasa tuktok na ng Great Emperor Realm, bakit parang walang respeto? Ipinaliwanag sa kanya ng sistema, host, ang digmaan ay hindi lang tinitingnan ang mga numero sa papel para mapagpasyahan ang pagkapanalo o pagkatalo. Marami pang ibang salik na maaaring magbago ng resulta. Nagtatakang nagtanong si Yao Wang, may punto ka rin dyan. Kung gayon, saan ba walang talo ang sistemang ito? Sumagot ang espiritong sistema, ang Invincible National War System ay maraming function, halimbawa, Real-Time Panoramic Battlefield Monitoring, Intelligent Troop Movement Support System, at Intelligence System mula sa mga tsismis. Nang marinig ang tungkol sa National War Armory System, labis na nagulat si Yao Wang at napabulalas, tigil. Nanlaki ang mga mata ng espiritong sistema at tinanong siya, host, gusto niyo po ba talaga ito? Sa screen, lumitaw ang isang kanyon. Itinuro ni Yao Wang ang screen, malakas na nagtanong, ano? Kanyon? Itong lintik na sistemang ito. Pwede bang makuha yan? Inulit niya, ako'y nagsasabi, sistema, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting kanyon para paglaruan? Natakot itong tumutol, mahal kong host, ito ay isang siyansya world. Ang paggamit ng kanyon sa digmaan ay sobrang daya na. Nang marinig iyon, tinanong niya ito, kung gayon, itong Invincible National War System mo, ayos lang ba? Hindi ba pwedeng maging flexible ng kaunti? Umiti ito nang may panunuyo, ginoong host, mangyaring maghintay sandali. Ang sistema ay mag-a-advance sa inyo ng 100,000 National War Points muna, pagkatapos ay i-update ang store module. Tumango si Yao Wang nang may kasiyahan, Jise, ganyan nga dapat. Titingnan ko kung ano ba talaga ang mga interesanting bagay dito. Sa sandaling iyon, dismayadong naisip ng sistema, buti na lang nag-iwan ako ng interface para sa store function. Si Yao Wang ay tuwang-tuwa na namimili na parang nasa palengke. Divine Fire Ice Thunder Cannon, 1,000 puntos lang bawat isa. Mura na masyado. Kumuha muna ako ng 6 na piraso. Pero ang pangit ng itsura. Sistema, dagdagan mo ako ng ilang Xuanhua, Mystical Transformation, sets. Sumagot ang sistema, sige po. Walang problema, ginoong host. Sa kanyang isip, kinakabahan ito, kawawa naman ang kabilang panig ngayon. Kinaumagahan, isang malaking agila ang lumilipad sa himpapawid. Lumipad ito patungo sa kampo ng hukbo ng Xuanyu. Sa loob ng malaking tolda ng hukbo ng Xuanyu, nagpupulong sila. Ang pangunahing puwersa ng Dashing Dynasty ay nagkampo wala pang 10 milya mula sa atin. Ayon sa ulat ng mga scout, sila ay may mahigit 100,000 sundalo lamang. Ganoon lang karami? Hindi pa sapat para sa ating 300,000 vanguard para ubusin sa isang iglap. Isang tao ang nagbigay ng opinyon, General, hindi pa malinaw ang sitwasyon ng kaaway. Narinig ko na si Yao Wang ay kasama rin sa hanay ng kaaway. Iminumungkahi kong manatili tayong depensiba at maghintay ng mga reinforcement. Sumagot ang General, 30,000 laban sa 10,000 B, ilang 10,000. Nasa atin na ang bentahe. Gaano man kalakas si Yao Wang, hindi niya kayang lipulin tayong lahat. Isa pang tao ang nagpayo, ngunit General, nagbili na si punong ministro sa kaliwa, Qi Wenyuan, na huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Hintayin na lang natin siyang dumating bago magdesisyon. Nang marinig iyon, malamig siyang suminghal, isang dinastya, isang ministro. Si Qi Wenyuan ay matagal nang nawalan ng kapangyarihan. Ang general ng Xuanyu Dynasty na si Gao Yuelin, nakakrus ang braso sa dibdib, malakas na nag-utos, ipasa ang utos. Buong hukbo, sumalakay. Lipulin ang pangunahing puwersa ng Dashing, pagkatapos ay mananghalian na tayo. Sa sandaling iyon, ang Dashing Dynasty ay masiglang nakikipaglaban. 4 na malalakas na lalaki ang pumupukpok sa isang higanting tambol. Malakas na nag-utos si Yao Wang, ayusin ang pormasyon. Sumulong! Ang mga sundalo sa unahan ay medyo walang kumpiyansa, nagtatanungan sa isa't isa, ang kalaban ay 300,000 piling sundalo na sanay sa labanan.
Makakapanalo kaya tayo? Sumagot ang isa, hindi ko alam. Pero tiyak na hindi tayo hahayaan ni Pinunong Yao Wang na matalo ng ganun na lang. Sa sandaling iyon, nag-aalalang nagtanong si King Jiao kay Yao Wang, Supreme Sect Master, ang hukbo ng Dasheng ay malakas sumalakay at sila pa ay 300,000 sundalo. Sigurado ba tayong mananalo? Si Yao Wang, na bahagyang nakahiga, ay nagsabi sa kanya. Huwag kang mag-alala, lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Tiningnan niya ang screen ng sistema, bahagyang naisip, pero itong si Gao Yuelin talagang marunong sumunod. Ito ang nagpasaya sa akin ng husto. Nagawa pa niyang direktang ilabas ang buong hukbo. Kung gayon, hindi ko na kailangang mahirapan pa. Bigla, lumitaw ang sistema at nagulat sa kanya, Ginoong host, napakatalino ninyo. Ang sistema ay sabik na rin sa paparating na labanan. Sa sandaling iyon, ang scout ay bumalik na para magulat kay Gao Yuelin, Ginoong General Gao, natapos na ng kaaway ang pag-aayos ng kanilang pormasyon. Diretsahan siyang sumagot, sige. Unahin nating paulanin sila ng mga pana ng mga archer. Kapag hindi na nila makayanan, buong hukbo, sumalakay. Lipulin ang mga walang malay na ito. Pagkatapos niyang mag-utos, isang ulan ng mga pana ang bumuhos patungo sa hukbo ng Dasheng Dynasty. Mabilis nilang itinaas ang kanilang mga kalasag para sumangga at sumigaw sa isa't isa, may mga pana na paparating. Itaas ang mga kalasag. Itaas ang mga kalasag. Ang mga sundalo sa unahan, nang makita ang makapal na ulan ng mga pana, ay hindi maiwasang matakot. Kumunot ang noo ni Yao Wang habang tinitingnan sila, iniisip, itong mga bagitong ito, anong depensa ang meron sila para magpanik ng ganyan? Sige na nga, magpanggap na lang akong natatalo para malinlang sila ng kaunti. Naisip niya iyon at nagsalita, ipasa ang utos. Lahat, umatras ng 100 hakbang. Opo. Kaya isang tao ang nag-anunsyo ng kanyang utos sa vanguard. Mabilis na umatras. Nang marinig ang utos, agad silang tumalikod at tumakbo, mabilis, umatras.